Hello mga madam! Lahat naman siguro tayo, parang meron tayong mga kamag-anak na OFW. Sa amin kasi medyo marami-rami. Meron kaming mga seaman, meron kaming mga nagtatrabaho sa office, merong nagtatrabaho sa mga bahay. Ganun sa amin, kung anong trip mo sa buhay, go ka lang. Minsan kasi kahit ang dami mong kamag-anak na abroad, hindi naman lahat yan kaya kang tulungan. At saka hindi rin naman nila obligasyon na tulungan ka. So, pasalamat ka na lang din, di ba? Kung matulungan ka. Pero kung hindi, huwag sasama yung loob mo. Meron akong kapitbahay one time, sabi niya, nagkukwento siya, sabi niya yung kapatid daw niya dumating galing abroad. Iritang-irita siya habang nagkukwento, sabi niya, ang tagal-tagal sa abroad ng kapatid ko, Diyos ko, ang bigay lang sa akin, lotion lang. Dinayo pa daw niya yung kapatid niya dun sa malayo, tapos yung pala lotion lang yung ibibigay sa kanya. Tapos yung chocolate daw, kakapiraso lang. Nung time na yun, hindi ko pa nararanasan mag-OFW. Pero iritang-irita ko talagang pakinggan siya kasi ang dami naming OFW sa pamilya. Naaalala ko nung medyo high school pa lang ako siguro noon. Pag dumarating yung mga pinsan ko, tsaka yung mga uncle ko na mga seaman, grabe, parang mga nagutuman sa gulay. Tsaka parang mga gutom na gutom sa tuyo at tsaka mga dilis, mga sapsap. Kulang na lang, ilotion din nila yung dried pusit. Na kung iisipin mo naman, ang dali-dali lang natin ulamin, pero sa kanila parang gutom na gutom sila sa mga ganong bagay. One time, yung pinsan ko, seaman, nakabakasyon. Sabi ko, kuya, ano lulutuin natin? Anong ulam natin? Sabi ko. Sabi niya, okay lang sa akin kahit ano, basta wag lang manok. Siyempre ako naman takanta ka, bakit naman wag manok? Eh, ang sarap-sarap ng manok. Parang goto nga yun ng mga Pinoy na pagkain, di ba? Hindi ka pwedeng magkamali pagdating sa manok. I-adobo, iperito, tinola mo yan. Ang sarap-sarap na nga niyan, di ba? Pero sa tuwing tatanungin ko talaga siya, sasabihin niya sa akin, kahit na anong iluto mo, okay lang. Basta wag lang manok. Tumatak talaga sa isip ko yun. Kasi sabi niya, ang manok daw sa barko, parang fishball lang. Pwede mong kainin kahit papakin mo lang araw-araw, oras-oras, madaling makuha, madaling lutuin. O ito na nga, fast forward, OFW na rin ako. Naku, grabe. Pati ata yung dumi ko pwede nang lumipad, may pakpak na. Madali kasing lutuin, tsaka isama mo pa yung itlog, yung hotdog, yung noodles. Lahat ng instant, alam ng OFW yan. Pero doble rin yung hirap ng mga seaman kasi hindi din sila pwedeng mag-stock. Lalo yung mga Pinoy food kasi hindi din naman lahat Pinoy dun sa barko. Siyempre, ang crew, hindi naman lahat Pilipino. O yung cook nyo, malamang hindi pa yan Pinoy. O paano magluluto ng tender juicy yan? Yung tender juicy paminsan, hindi pa halal. Kaya kung kaming mga normal na OFW, parang nagutuman, pag dumating yung mga seaman, mas dobleng gutom. Tapos, pag dumating yung kamag-anak nyo galing abroad, galing barko, sasabihin nyo, ang tagal-tagal sa ibang bansa, tapos lotion lang ibibigay. Grabe. Yung mga seaman pa, pag bumababa, pag kita mo sa kanila, para mga unggoy. Ang hahaba ng buhok, ng bigote, ng balbas. Kung ilang buwan sila doon sa laot, ganun din yung buwan na hindi sila nakakita ng barbero. Tapos bihirang-bihira pa sila magka-signal. Pero pag nagka-signal naman sila, yung message nyo naman sa kanila, puro hiling din. Kuya, yung cellphone, yung sapatos, yung damit. Papa, gusto ko ng iPhone 15. iPhone 15. Tapos nung nagkasakit naman yung papa nyo, hindi rin kayo mahagilap. Kumuha pa kayo ng papasweldohin para lang alagaan yung nagtatrabaho para sa inyo. Kagaling. Tapos eto pa yung mga kapitbahay kapag mangungutang, magalit pa kapag hindi napautang, kala mo may pinatago. Tama na nga to, naiirita na ako. Asan ba yung pamalo ko? Charot. Pero sa mga OFW talaga, ang mga hindi ko maintindihan ay yung mga one day millionaire. Yung bang dumating, nakala mo sinong milyonaryo, talaga namang nilibre buong barangay. Tapos nung pabalik na siya, papuntang abroad, kulang na lang manghiram ng brief. Wala na din. Pati yung kahuli-hulihang pantalon niya, tsaka t-shirt, malapit na ma-arbor din. Nanghiram na lang. Paano yun?